Yo, kumusta mga kabuli? Ani Idja? So eto na nga mga kabuli for today's video dahil nakabili nga na naman ako ng aking pamain na hipon sa palengke kaya naman makakapamingwit nga ako ngayong araw. Kapag hindi nga pala ako nakakabili ng aking pamain na hipon sa palengke, ang ginagawa ko na nga lang ay namamana ng isda. Hindi nga kasi ako mapakali kapag nasa bahay lang nakakuya-kuy, parang hinahanap na talaga nitong aking katawan itong dagat. Kahit hindi nyo nga tinatanong ay sasabihin ko nga sa inyo ngayong araw na isa akong adik sa pangingisda. At bago nga tayo magpatuloy, ang ulat panahon nga ngayong araw dito sa dagat, bagamat maaliwalas ang kalangitan pero may kalat-kalat na mga ulap. Walang malalaking alon, patag ang dagat, may kaunting hangin. Dito nga lang pala ako sa gilid mamimingwit ngayong araw. Hindi na nga ako dadayo sa labas o record dahil kakaunting nga lang yung dala kong gasolina, kalaisbo. At pagkarating ko nga dito sa spot ay nipalalbog ko na nga itong aking pundo para hindi lumipat itong aking bangka. Nag-exercise na nga rin muna ako dito bago ko simulang mamingwit para kondisyon nga itong aking katawan sa paghatak ng isda at may pahabol pa nga ditong otso-otso. Nagdala pa nga ako dito ng kaputi ngayong araw, baka biglang umulan pero hindi naman siguro, kaya naman inilagay ko na nga itong aking mga pamain dito sa net. At nang naibabad ko na nga rin dito sa dagat itong aking mga pamain na hipon para manatili silang buhay, sabay salpak ng pain, sabay hagis. Ang numero nga pala ng gamit kong nylon dyan sa pamimingwit ay 035, yung taga naman ay 56 po. Unang hagis, unang huli, may pangulam na yung aming pusa kasi maliit. Believe nga rin talaga ako sa alaga naming pusa dahil hindi nga nagre-reklamo sa maliit na isda, ang gusto pa nga niya yung maraming tinik. Pagkahatak ko nga pala na naman dito ng aking kawil, pangalawang huli ay ipos na naman. Parang nakakahalata na nga ako dito sa unang spot na pinuntahan ko dahil lumanitag na nga itong mga ipos. Por Diyos, tama nga ang hinala ko dahil pangatlo ko ngang huli ay ipos na naman, kaya naman lumipat na nga ako dito ng spot. At pagkalipat ko nga dito ng spot, hindi man agad nakahuli, at nang nakahuli na nga ako dito ay isdang papakol. Medyo may kaliitan pa nga itong papakol, hindi pa pwedeng pangihaw, kaya naman pinakawalan ko muna at ang sabi ko sa kanya, kapag pwede ka ng pangihaw ay magpahuli ka ulit. At pagkahatak ko nga na naman dito ng aking kawil, ito na nga, nakahuli na nga ako dito ng isdang rugso. Medyo maganda nga ang sukat nitong unang nahuli kong rugso, kaya naman ang sabi ko nga sana magtuloy-tuloy. May nahuli nga na naman pala ako ditong isdang rugso na talaga naman napakalapad, kaya naman ako'y mapala. Magkakasunod na malalaking rugso nga rin dito yung nahuli ko. Kaya naman ang sabi ko nga ayos, nahanap ko rin yung lungga ng malalapad na rugso. Napakalapad nga na naman nitong rugso na nahuli ko, na halos sinlaki nga nito ng aking pala. Sino ba naman ang hindi maaadik sa pamimingwit kapag ganito nga kalalapad ang mga dumadawing isda? Biglang hinatak nga na naman pala dito yung aking kawil, sigurado rugso na naman ito. Kapag dumadawi nga kasi itong mga isdang rugso sa ilalim ng tubig ay bigla-bigla nga nilang hinahatak itong kawil. Kapag hindi mo nga lang nasabayan yung kanilang hatak, siguradong makakawala, sayang naman, puyeng-puyeng. May dumawi nga na naman pala dito sa aking kawil ng isdang... Ano na nga ba ang pangalan nitong isdang ito? Nakalimutan ko na naman. Kulay green nga pala ito kapag maliit pa, at kapag malaki na yung kulay green, nagiging kulay pula. Sabay hatak na nga rin pala ako dito ng aking kawil at nakahuli nga rin pala ako dito ng isdang tutokro. Tutokrong kulay batik-batik nga pala itong nahuli ko, hindi kulay pula, dahil dito nga lang ako nangawil sa loob, hindi sa record. Magkasunod na isdang tutokro nga rin pala yung nahuli ko dito, pagkatapos nakahuli nga na naman ako ng isdang rugso. At habang tuloy nga lang ako dito sa pamimingwit mga kabuli, gusto ko munang i-shoutout ang mga nagpapa-shout out. Shout out kay Ozone TV. Shout out kay Ariel Mendez Prado from Alaminos. Shout out kay Cindy Buton Banawa from Cabuyao, Laguna. Shout out sa Family Camero dyan sa Katungi. Shout out kay Junel Calado dyan sa Bida, Bulinaw. Shout out kay Joseph Relator. Shout out kay Let Olermo dyan sa Pampanga. Shout out kay Ruel Anaban Cabasan. Shout out kay Kalakay Vlog. Shout out kay Junel Rasca Karanay from Lipa City, Batangas. Shout out kay Andy Castro dyan sa Isla Binabalyan. Shout out kay Christian Lee Mini Vlog. Shout out kay Jeffrey Kaasi. At balik na nga tayo dito sa aking pamimingwit. Nakahuli nga na naman pala ako dito ng isang malapad na rugso. Nakahuli nga rin pala ako dito nitong isdang tudyoko na aking pinagpapraktisan nung nagsisimula pa lang akong mamana ng isda. Naka-steady lang kasi sa isang sulok itong isdang tudyoko, halos hindi lumilipat, kaya naman kapag pinana, kalita. Nakahuli nga rin pala ako dito ng ilang pirasong tutokro na pwede na nga ring sabawan. Hindi ko na nga pala nakuhanan ng buong video itong aking pamimingwit dahil biglang nag-full storage nga itong aking cellphone. May natitira pa nga akong pamain dito pero kailangan ko na ngang umuwi dahil tanghali na, lumalakas na naman yung hangin. Lumalaban na yung hangin niya. Yung halo niya, lumalaban na. Ano? Ulap na dun, kaya biglang lumakas na naman yung hangin. Ulap na talaga dun. Yan, lampulanggit. Lampulanggit yun. Maulap na, papunta na dito sa atin. Kaya kailangan na nating umuwi. At bago nga ako umuwi dyan ay binuksan ko na nga muna itong lagayan ko ng isda para makita nyo rin itong nahuli kong isda. Sa halagang 60 pesos na binili kong pamain na hipon nga ito ang nahuli kong isda. May pang-ulam na, may pang-benta pa, kaya naman gusto ko na namang magpasalamat sa inyo mga kabuli dahil sinubaybayan nyo na naman itong aking video hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan nyo nga itong aking video, sana naman muli nyong i-like at i-share. O siya, hanggang dito na lang po. Kita-kits na lang po ulit tayo next upload. Por Diyos.